let's talk about trigger rates. Siguro napapanood nyo or napapakinggan nyo na to sa news na kapag hindi tumigil ang Bank of Canada sa pagtaas ng interest, maraming Canadian ang mahihit ang trigger rate. So ano nga ba itong trigger rate na ito? So trigger rate usually affects VRM holders or variable rate mortgage holders na may fixed payment. And these are the levels where your bank or your lender will adjust or can adjust your payment because the interest that you're paying is much larger than yung fixed payment na naset. So halimbawa, ang bayad mo sa mortgage ay 1,500, tapos dahil tumaas ang interest rate, yung mismong 1,500 na yun, hindi na siya kasya para lang bayaran yung interest. So bukod sa wala nang napupunta sa principal, kulang ka pa sa interest. So trigger rate levels na yon. So, paano nga ba natin ma-identify or i-compute kung ano yung trigger rate natin? So, this is a very simple formula. I-add mo lang lahat ng payment mo sa isang taon and then i-divide mo siya sa balance owing. Usually naman, ang balance owing na sa statement natin yan, pinapadala every time we pay. And then, ita-times mo siya sa 100. So, here is an example. Merong nagbabayad ng 3,000 monthly, tas may balance owing silang 500,000, ita-times mo sa 100, ang trigger rate nila ay 7.2%. Kung nagbabayad ka monthly, ita-times mo lang yung payment mo ng 12, pag bi-weekly naman is 26, and pag weekly, 52. Okay, so here is an example. Pwede nyong i-pause yung screen if you wanna read it. I know I'm on the way, but this is an example na meron silang mortgage of 500,000 na kinuha nila sa 3%. Tapos, since naka-variable rate mortgage sila, habang tumataas yung interest, affected sila. So, yung naging sitwasyon is yung prime rate, nag-increase na siya by 4%. That resulted for them to have their mortgage rate at 7%. Ngayon, babalik tayo dun sa computation natin kanina na 7.2 yung trigger rate nila. So, more likely na hit na nila yung trigger rate. So, ano nga ba ang mangyayari kung na-hit ang trigger rate? Here are some scenarios. First one, so lenders will automatically increase your mortgage payment so it continues to cover the interest and portion of the payment. So, I wanna take some time to explain the scenarios and we have limited minutes left, so I'm gonna do a part 2.